Mga kapatid, nandiyan na po ba si Ma'am Ramat? Si Ma'am Ramat, nandiyan na po ba? Ayos ko lang po yung ano ko. Okay, so 2 minutes. hintayin lang natin mga kapatid. Bigyan natin kay Ma'am Ramat yung sunod para maka, mapunan natin yung time. So, kumusta po kayo mga kapatid? Ano, So, para sa mga nandito, okay, ah ganito po yung magiging arrangement natin mga kapatid. Habang nag-prepare pa si Ma'am Rama, ang ating katulad ng na-announce natin, kung kayo po ay mayroon ng bachelor's degree, nakatapos na kayo ng BSD or any course sa bachelor's, kayo po ay pwede nang ah, mag fast track dito sa Master of Divinity para na ang inyong masters, instead na kunin nyo ng 2 years, 4 semesters, makuha nyo na lang ng 1 year. Meaning to say, start kayo January, uh, next year, makakasave po kayo ng 50% sa graduation kasi magko-cross enroll po kayo ngayon sa masters, then magtatapos din po kayo ng BSD at saka Master of Studies in Divinity next year po, no? So para po 'yan sa mga nag-start pa lang ngayon. Okay? So yung nag-start ngayon ay papayagan natin na uh, maka-graduate through fast track. Okay. Pero mayroon po tayong requirements mga kapatid. Ang tawag nito ay give and take, no? Give and take. So kung gusto niyo makagraduate, masali kayo sa promo natin, ay ang gagawin nyo ay i-avail ninyo ang promo na Logos College Journal na 1925. Meaning to say, mayroon kayong isang patronage sponsor. Then hanap din po kayo ng altruist sponsor 525 at maghanap din kayo ng isa pang sponsor na executive. So, tatlong sponsor ang hahanapin ninyo. Hindi po kailangan maglabas kayo ng sarili niyong pera, no? Kundi maghanap lang po kayo ng sponsor. Sponsor ng patronage, that is 350. Sponsor na altruist, that is 525. At saka executive sponsor, and that is 1050. No? Now, in return, you will receive 2 copies ng Logos College Journal para sa patronage. At ang inyong altruist sponsor ay tatanggap ng 525
525, I mean, 5 to 5. Tatanggap sila po ng 3 copies na Logos College Journal of Lifestyle Medicine. Then, ang inyong executive sponsor ay tatanggap sila ng 6 copies ng Logos College Journal of Lifestyle Medicine. Yun po ang tinatawag nating give and take, mga kapatid. No? Dahil wala naman po tayong tuition, so yun na lang po ang pamaraan para makatulong kayo sa LIMS at kayo din po ay matulungan ni LIMS. Para sa mga nag-start last year, kayo po ay gagraduate na ngayong June, this coming June. Tapos, pwede na po kayong mag fast track, back track sa Masters of Divinity. So, i-message nyo lang po si Ma'am Manilin para sa fast track, back track program natin para makompleto po ang inyong pag-aaralan through the so-called PPV. No? PPV. So, iko-complete nyo lang ang 4 semesters sa Masters na mga SRD, no? Mura lang naman yung SRD at saka yung PPV para kayo po ay makapag-fast track at makapag-backtrack. Ang tanong, yung nagsimula ngayon sa January, pwede bang graduate sa June? Ang sagot, hindi po. Iyon na po ang pinaka-imposible sa lahat ng mga imposible. Bakit? Wala naman pong matatapos na kurso sa loob lamang ng 5 months. So, it takes 1 year to be able to carry out a fast track program. So, kung ngayon lang po kayong nag-start January, okay, pwede po kayong mag-fast track, no, sa masters, pero ang inyong graduation next year pa. Okay? Fast track pa rin po yan. Pero hindi po backtrack. No? Fast track po yan. Bakit? Simula ngayon hanggang next year sa June, that is only equivalent to 2 semesters. No? 2 semesters. 3 semesters. Tama-tama lang sa masters pala. No? 3 semesters. Instead na 4 semesters, makuha niyo ng 3 semesters yung masters. Okay? Pero dahil naka-fast track promo po kayo, natulungan ninyo si Libs para sa kanyang operation, lalo na ngayon ay malaki po ang need natin sa operation dahil mayroon tayong bagong campus sa San Jose del Monte. So, yun lang po ang matutulong ninyo. Maghanap po kayo ng sponsor. So, hindi na po kayo maglalabas ng sariling pera. Makiusap na lang po kayo sa inyong mga kaibigan. Mayroong may kakayanang mag-patronage. Mayroong may kakayanan na mag-altruist. At sigurado akong mayroon kayong mahanap na executive sponsor. Bakit? 1,050 lang naman po yung executive sponsor. Kumbaga, chicken na chicken lang po yan. At saka, dito po ang ating sponsorship, hindi po siya na tatanggap lang po tayo ng pera at wala na. Kundi ay bibigyan natin sila ng ating official publication na yun po ang Logos College Journal of Lifestyle Medicine. A world-class magazine na nagko-contain po ng magagandang mga artikulo na nagka-cover po sa home and family life, spirituality, career, education, business, at 5 areas of life po, no? Spirituality, health, of course, health, home and family life, education, at saka business life. So, 5 areas po ang covered. Bakit po? Yung 5 areas po
involved po yan sa tinatawag lifestyle, no? Tinatawag nating lifestyle. Dahil ang 5 areas na yan ay kasama sa lifestyle. Okay? So, kung mayroon po kayong gustong itanong mga kapatid, pwede po kayong magtanong para malinaw sa lahat. Ito na po ang panahon ng pagtanong mga kapatid. Hindi na po ninyo kailangan na magtanong pa sa GC kasi ito na po yung panahon na binigyan po kayo na makapagtanong. Kasi 7:46 pa lang naman at naghahanda pa po si Ma'am Rama. Okay po, malinaw po. Hello, sir. May tanong po ako. Sige po. Sir Ray, pwede ba yun na nag-enroll ka sa Master of Divinity at mag-enroll ka rin sa Master of yung isa, yung Phytoscience? Pili ka lang og isa. Oo, kasi Okay. ang phytoscience kasi medyo lisod-lisod, sciences mong god, Lang. no? So, sabi pa sa Bisaya, mag-igit ta diya no? Lalo na ng biochemistry. Oo, Ah, so ang imong himuon, focus ka na lang sa phytoscience. Oo, mm, tapos sa sunod, Master of Divinity. Oo. Pwede po, Master of Nag-enroll ba kayo Phytoscience sa karon. Sir, Master of Divinity usa, tapos pagkatapos ng Master of Divinity, na ka sa Master of Phytoscience kay lisod man gud ang phytoscience kasi sciences kanang okay. kanang Master of Divinity practical theology man gud na og ministry Mm, gikan sa atong pagkabata basta Adventist ato na gud nang gi-apply. mm, Oo. Kuha na lang tag mga theory dagdag sa atong kaalaman, no? Pero kanang okay. phytoscience wa gyud na nato makuan wa gyud nato mahibalagi gikan sa kuan. O except siguro sa anatomy and physiology, general biology, pero kailangan nating i-review din 'yan kasi ang istadihan nato yung general biology na inastudihan natin sa college ay kaiba na po dito sa biology dito. Kasi ang Mm, biology dito na ituturo sa atin is cellular biology with okay. biochemistry. Kaya medyo mahirap ang sciences. Okay. Okay, So, sir. Thank pili you. lang. You can just choose kung asa ang gusto mo. Oh, MSDiv or MPSci, no? Thank you, Doc Ray. O medyo gusto mo ng konting negosyo, palagay ko MPSci. Ano yun, Okay, Doc? mahimo mo mga scientist diha, mag-formulate mo og mga medical ah, mga halamang gamot, no? Mm-mm. Okay, Okay, Doc. okay. So, taga-asa man ka? Taga CDO po, Doc. CDO. Anong CDO? Carne Norte o lugar? Italia City, Mindanao. May CDO po nga Carne Norte. Okay. So, mayroon pang gustong magtanong dyan? Doc Ray, excuse me po. Pwede po Sige. Doc Ray, yung 1925 po ay one-time payment po ito. Yung 1925 po in total doon sa patronage na 350. Master of Opo. Phytoscience po ba?
Hindi po, Doc. Doon po sa Masters of Divinity po. Ay, I mean, yung hanggang ma-avail po, ano Doc, po, doon sa fast track po na hanggang sinasabi po hanggang ninyo kanina. February 15 po. Ay, opo. Hanggang February 15. Ang iba, hindi pa sila nakahanap. Yung iba ay ginawa na lang nila ng paraan. Tapos, Opo, Doc. gidispose na lang nila sa uban po. Bawi raman po. Oo. Opo. Thank you po, Doc. Thank you. Asa naman karon si sister nimo? Nasa Cagayan de Oro pa rin po, Doc. Maricel? Maricel ba to? Maisel po. Maisel o si Maisel. Oo. Po, Doc. Okay. Oo. Sige, okay. Tawagan mo yung papa sa Thailand. Sabihin mo, Dad, send honey. Okay. Sino pa yung merong tanong dyan? Kung wala na po, ibigyan na natin ng panahon kay Major Carmelita Rama. Siya po ay graduate ng business course. Siya rin po ay nagtapos ng Master of Public Administration at nagtapos din po ng Master of Divinity dito po sa ating school. Ma'am Ramat, it's your time. Thank you, Doc. Good evening. Pakita ko muna yung bangs ko. Good evening. Evening po. Pero mamaya, mag-off camera ako, baka maraming gumaya sa bangs ko. New haircut ngayon eh. Na-insecure tuloy ako. Good evening po sa inyo lahat. Good evening. Who wants to pray? Volunteer. O ako na lang. Let's Good pray. evening. Our dear God, Heavenly Father, thank you for another fruitful night with Logos College of Visions and Biblical Studies International. As we commit tonight to study more about chaplaincy, kindly bless us with knowledge and understanding about our course, Interfaith Ethics and Chaplaincy. Thank you so much for the gift of listening and comprehension. In Jesus' holy name we pray. Amen. Amen po. Ready na po kayong matuto, gumanda at yumaman? Hello po mga classmates. Dito lang po yun sa Logos. Matuto, gumanda, ano pa? Yumaman nga talaga. Yumaman po, yumaman. Okay. Amen. Amen. Opo, kasi ano po, hindi ko na patatagal, hindi po ako nagbibiro. Kaya hindi ako pagod yung mata ko ngayon. Actually po ipapakita ko. Ito po matrabaho pala, pero ano po siya, nakakatuwa kasi yayaman ka talaga. Nakakatuwa sa Paris. Alam niyo po ito, inaano ko lang, yung sinisingit-singit. O nga, kanina nag-sealed ako, pero almost, Doc Aris, yung na-formulate, alam niya, nag-message na ako kanina, sa Friday at walang pasok, another set. So, payaman na po ako, gumaya na po kayo. Amen. Walang Amen, amen praise po, God. walang amen. Amen, praise God. Wala kayo dyan, kaya po ako nagpa-banks kasi payaman na talaga. Huwag nyo lang pong gagayahin. Amen. Okay. Fight to science yan, fight to science. Opo. Start na po tayo. Introduction lang po yun. Share screen po ako. Topic po natin, ang course po natin, our course is Interfaith Ethics and Chaplaincy. And this is a 3-unit course. Introduction, course description. This course implores the dynamic intersection of interfaith
ethics and chaplaincy, providing students tayo yon with a comprehensive understanding of the ethical considerations within diverse religious contexts. Students will delve in the principles and practices of interfaith dialogue, gaining insights into the role of chaplains in various settings, including healthcare, prisons, and the military. Pag sinabi po bang interfaith, sabi po ni Google, pag interfaith, napaka-basic po nito. We will put yung people with or groups from different religions or spiritual world views and tradition ay magka-came together. Walang ano yun, walang pagkakabahabahagi, interfaith. Hindi sabadista ka, ibang religion ka, hindi natin papasukin o hindi ka kasali. Then ang prerequisite, wala. Basta pumasok, nabayaran yung ORD at pinapalo natin yung kay Doc Terry. Just follow instruction. Yung instruction dito na binibigay sa GC, yung sinasabi, follow lang po natin. Walang mawawala, puro po pakinabang. Minsan, dun ako tamad po kasi akong magbasa. Kaya tayo maraming tanong, yung mga sa bulletin, sa GC, hindi natin binabasa. Mamaya tatanong na naman po tayo. So, ang prerequisite, wala. Follow the instruction at hindi po tayo magsisisi. Learning outcomes. Upon the completion of the course, the students will be able to, number 1, demonstrate an understanding of the historical development of chaplaincy and the principles of interfaith dialogue. It refers to the positive and cooperative interaction between the people of different religions, faith, or spiritual beliefs, with the aim of promoting the understanding between different religions to increase acceptance and tolerance. Number 2, analyze and compare ethical principles in major religious tradition. And number 3, we will develop effective communication and interfaith engagement skills. Number 4, siyempre, i-apply po natin ang ethical consideration in diverse chaplaincy setting, including yung healthcare, prisons, and the military. Number 5, navigate ethical challenges in times of crisis and trauma. Number 6, engage in reflective practices to enhance personal and professional growth in interfaith ethics and chaplaincy. Ang coverage po ng ating studies, week 1 and 2, sana po wag po tayong mabawasan. Pagkus dumami pa po tayo, walang a-absent. The course begins with an introduction to interfaith ethics and chaplaincy. In this week 1 to 2, we will discuss the overview of the course, introduction to interfaith dialogue and ethics. Number 3, historical development of chaplaincy. And number 4, role of chaplains in diverse religious contexts. Nakikita nyo na po ba na importante siya sa ating chaplaincy? Tumpa lang sa introduction. Importante po? Kasi hindi pwedeng wala po tayong, lalo na yung ethics na sinasabi. Hindi yung banat lang ng banat. Third week to 4th, we will talk about the foundations of interfaith dialogue on this week, which cover the principles of interfaith dialogue,
understanding religious diversity, and respectful communication in interfaith settings. Here, we are going to give emphasis in place on developing the skills necessary for the effective communication and engagement in diverse religious environment. Meron rin po tayong mga case studies and practical exercises. Then, do not miss week 5 and 6 because we are going to explore the ethical foundation of major religious tradition, engaging in comparative analysis to foster a nuanced understanding of diverse ethical perspective. And as God's provision and permission, there will be the guest speakers from the different faith communities. Week 7 and 8 will be more exciting as we examine and develop our interfaith chaplaincy skills so that effective listening skills will be developed. Then our cultural competence and sensitivity, conflict resolution in interfaith context, and simulated chaplaincy scenarios. As the course progresses, sa week 9 and 10 po, we will focus on the practical aspects of chaplaincy including ito na po, healthcare chaplaincy with its introduction to healthcare chaplaincy. Sa ating settings, lalo na sa ating denomination, dito tayo nakapokus sa sa healthcare. May ethical consideration in healthcare settings and case studies and discussion on end-of-life care. Then, week 11 and 12, anong buwan na po yun? Yung week 11 and 12 natin. Be more guided as we become more sensitive to prison and military chaplaincy, with special attention will be given in understanding the chaplaincy in prison environment. Sa CCC 100 po natin, na-discuss ni Ma'am Leia na yung mga prisoner talaga may ibang pinagdaanan yan. So, kailangang maunawaan natin yun. Challenges and opportunities in military chaplaincy, then guest speakers with experience in these areas, sana makapag-invite po tayo. At mag-i-invite po talaga tayo. Then, week 13 to 14. In this latter part of the course, we will address the role of chaplains in times of crisis and trauma, examining the ethical challenges and opportunities that arise. Through these studies, discussions, and simulated scenarios, students will develop the skills necessary for compassionate and ethical engagement during challenging circumstances. Ito na po yung exciting, week 15 to 16. The course culminates in a final project, allowing students to apply their knowledge and skills in a practical settings. May final projects and reflections po tayo. It will be individual or group project related to interfaith ethics and chaplaincy. Then yung atin pong reflections on personal growth and learning throughout the course. And of course, the course review and feedback. Kung makikita po natin, yung syllabus po natin dito ay naka-structure to approach understanding interfaith ethics and the role of chaplains in diverse settings.
I may choose to incorporate additional readings, activities, or guest speakers based on the specific needs and goals of the course. So, baka yung kilala ko dyan, dalawa yun eh. Huwag naman kayong wag kayong mag-back out. Yung final projects and reflections, kayang-kaya yan. Group naman eh, o pwede namang individual. Alam na nila yung sino sila. May assessment po tayo. Class participation, 10%. Online discussion forum participation, 10%. Assignment and reflection, ito po yung malaki-laki, 40%. Sana po dito tayo bumawi. And number 4, midterm exam, 20%. Then final project and presentation, 20%. So, tapos na po tayo. Next meeting, February 13. Please don't miss our class. Be on time. Kasi kung hindi po tayo nagiging on time, na-extend po yung time. Na babawasan po yung oras natin na, ano po yun? Yung gustong-gusto nating gawin ngayon. Lalo na pagpagod tayo. Nababawasan po yung time nating matulog. At hindi po nakakatakot yung ano natin, yung sa mga baguhan. Mas maaluan pa po kayo ngayon kasi ano lang linggo at saka Martes lang po ng gabi kayo papasok. Yung pinagdaanan po namin mas matindi dyan. Kasi pumapasok kami ng buong linggo hanggang gabi. Then may klase po kami ng Monday hanggang Thursday ng gabi. Gabi-gabi may klase kami. Ano lang po, Friday night lang ang wala kasi ano na yun, Sabat na. At Saturday, may klase pa rin kami. Exciting. Kaya inaasahan ko po na wala pong yung kahirap naman. Wala pong magsasabi ng ganun, magpa-back out. Kasi dapat nga mas dumami pa po tayo. Kasi personal testimony po, dito sa school natin, LCMBSI, nakakapagpaganda po dito. Tingnan nyo nga po talaga, hindi yan biro, pero gumanda raw ako dahil sa bangs ko. At saka nakakapagpayaman po talaga. Pinopromote ko po, gayahin nyo na rin po ako talaga. Ito po yung aking natutunan. Sabi ko isang taon ko tong pinag-aralan. Kasi mula naman to January hanggang December Di ba na-receive ko kasi yung raw materials ko December na. So, January, February na po ngayon, nagma-market na po ako. At ito dito lang po sa school natin. Hindi po, yung pong announcement ni Doc Ray kanina about, ano ba yun? Sa ating journal, hindi rin po yun nakakatakot. Doable po yun. I-message nyo lang ako kung paano. Kasi totoo po yun. Kikita po kayo. Gusto nyo na pong umuwi? Tapos na po tayo. Introduction lang po kasi tayo ngayon. Ano po? Itutuloy po natin yung course? Thumbs up naman. Yes! Tuloy! Itutuloy po natin. Kasi kung makikita po natin, ito pong interfaith ethics and chaplaincy. Parang ito yung ito tayo. Ito talaga tayo. Ito yung kailangan natin para mag-function po tayo as a chaplain. Para maging, yung term ko dun sa 10 days of prayer natin, may significance tayo sa ating community. Hindi mahalaga na magkaroon lang tayo na success. Wala yung success. Ang kailangan po natin ay magkaroon tayo ng significance. That's all. Sino po yung gustong mag-closing prayer? Sir Kid, pwede po bang i-request kita? Pwede. Maka-request yung amang yan. Thank you po. Let's pray.
Dalaygod nga Amahan, makagagahom sa nga tanan, salamat o Dios sa imong ipadala mga professors ning orasas gabion para Ginoo ma-inform kami Ginoo. Dugang kaalamang makalangit, dugang kaalamang magamit namo Dios para sa imong ministeryo. Makagagahom nga Dios, salamat sa pagtubag sa mga pangayupo pinagi sa imong anak sa Kristo. Amen. Amen. Thank you po. Welcome. Good night. Thank you, Ma'am Carmen. Good night. Amen. Salamatan natin si Ma'am Ramak sa kanyang introductory lesson or overview ng Ethics and Chaplaincy course. Tintayin natin si Doc Arnel na makarating para siya na rin po ay magbigay ng kanyang pasiunang lektura tungkol po sa theology or introduction to theology. Nandyan na po ba si Doc Arnel? Hintay-hintayin lang natin mga kapatid for 2 to 3 minutes. Doc, pwede pong na-overwhelm ako sa product ko eh. Okay.